Women Business or WMB, Your Mind and Heart in Business. Mga kabis, narito na po ang mga bagong episodes sa WMB. Kung kaya nila, kaya mo rin. Tularan ang mga ordinaryong Pinoy na umasenso sa pagninegosyo. Pera para sa kinabukasan. Paano nga ba ang tamang paraan sa pagpapalago ng pera ninyo? Women Business or WMB, Your Mind and Heart in Business. Hindi lang kaalaman ang aming hatid, kalaki pang inspirasyon sa pag-abot ng mga pangarap natin. Ito po si Mimi Villa, kasama ninyo tuwing linggo alas 8 ng umaga, dito lang sa Radyo Agila. Kariton! Mga kabis, kayo po ba ay nakakita na nung kariton doon po sa gilid ng kalsada? Yung po nagbebenta ng minsan lugaw, minsan naman mami, o iba-ibang ulam. May mga kariton po na maghapon nandoon sa pwesto niya. May iba naman na kapag ka medyo close na to midnight, set up sila doon, tapos hanggang sa siguro mga 4 a.m. No? Tapos malinis na uli. Pagdating na ng umaga, wala na. Okay. Alam niyo po ba na bawat kariton na yan ay may kanya-kanyang istorya? No? Mga kabis, hindi po ito MMK. At hindi rin po ako si Charo Santos, although idol na idol ko siya. Ang istorya po natin ngayon, hindi siya basta istorya lang. Marami pong kapupulutan na aral sa pagnenegosyo. No? Napakaswerte po natin kasi po ang guest natin ay isang kariton vendor na ngayon po ay nagmamay-ari ng iba-ibang negosyo. Kaya nga po, ang episode natin this morning is A Kariton Vendor's Rise to Success and His 3 Secrets to Successful Entrepreneurship. O, diba po? Napakaganda ng ating episode. Kaya wag po kayong bibitaw. 1 oras lang po tayo pero hitik na hitik po ito sa aral at matututo tayo ng husto sa ating guest. So, sabi ko nga po, dati po siyang kariton vendor na ngayon po siya po yung may-ari ng Pares Point. No, kung kayo po ay nagagawin ng Makati, dun po sa Pasong Tamo, napakasarap po nung pares nila. Natikman ko po Siyempre, punta po ako doon. I-interview ko po ang ating guest. Pinatry po niya sa akin yung pares. Talagang bala ko po na babalik at babalik po ako doon. Ang sarap-sarap po talaga. Aside from that, meron din po siyang Jolly Jeep. Alam niyo po yung Jolly Jeep doon sa Makati. Meron din po siya niyan. At meron siyang catering business, Rodel's Kitchen. Makikita niyo po yan. Mag-search po kayo sa Facebook, Rodel's Kitchen. Yan po ay catering naman. Di ba? Wow, paano niya nagawa yun? From a kariton vendor, naging, ito na po, ang daki na ng kanyang negosyo. So, simulan na po natin ang ating kwentuhan. So, let's all welcome Mr. Rodel Anisor. Good morning, Rodel! Good morning po sa inyong lahat. Alam niyo po ba si Rodel? Napakaaga po dito sa EBC. Talagang sabik na sabik din po siya na maibahagi niya ang kanyang experience. Rodel, bigyan mo kami ng konting background, no? Yung pamilya mo, ano ba ang natapos mo? Anyway, dahil po ako ay pasaway nung kabataan, hindi po ako nakatapos ng high school. Actually, 2 beses nga po ako nag-second year high school at yung pangalawa, hindi ko rin natapos. Yung pangalawang, Hindi, so second year, hindi mo natapos yung second year din? Hindi rin, oo. Hindi na, okay. Pasaway. Okay. Ako po ay may 5 kapatid, pangalawa po ako sa aming magkakapatid. Mm-hmm. And then, paano yan? Ano ba ang trabaho ng iyong mga magulang? My father was an OFW. Mm-hmm. Pero nung ako ay 5 taon, iniwan na kami ng tatay ko. So, nung panahon na yun. Okay, so isa yan sa mga yung mga challenges. Okay. Ano naman ang hanap buhay ng ng nanay mo considering na yan umalis nga yung tatay nyo? Well, that time yung nanay ko sumubok siyang magtinda ng lugaw sa kariton. Ay, doon nagsimula? Mm-hmm. Okay. At nakita niya parang maganda yung
kita, sabi nga, tubong lugaw eh. Oo nga, yung tubong lugaw, So no? ginawa Oh. niya, gumawa siya ng maraming kariton. Kung aking maalala, parang mga 14 to 15 na unit ng kariton. Ang dami. Naku, Mm, ang anali mo, napakalakas ng loob, ano? malakas ang loob. 14 to 15. Ito yung karito na wala naman tong pwesto talaga, di ba? Wala, paikot-ikot yan, yung mga rolling store sa Makati. Oh, okay. Mm. So, 5 taon ka nung nagsimula ito. Ganun ba? Yes, yes. Okay. So, paano ka namang nasama paano ka tumutulong diyan sa business na yan? Along the way, nung nagsimula yung kariton, that was 1985. And then, habang lumalaki ako, sumasama-sama ako dun sa mga tindero ng nanay ko Mhm. na nagtitinda ng lugaw. Pag wala akong pasok, o kaya pagtas kong pumasok, sumasama ako, naghuhugas ako ng mga, So, taga- na-expose ka sa business. tagahugas ako ng mga, ano nila, yung mga tasa, yung mga, ang hugasan pa nga namin nun, yung isasaw-saw mo lang dun sa, sa mga timba. Sasabunin Oo. naman, syempre, may sabon. Okay. Oo. So, yun yung trabaho ko nung bata pa ako. Okay. So, paano kayong na-involve talaga dyan na dumating ba yung pagkakataon na ikaw na, kasi sabi mo sumasama ka lang parang ka lang saling pusa nun, di ba? No? Nagkataon ba na ikaw na mismo yung nagtitinda? Grabe. Eto, masaklap to, Miss May, kasi Bakit? ako, yun yung panahon na, na high school na ako nun. High school na. Medyo Mm. matagal-tagal na yung Oo, negosyo, medyo, Oh. medyo malaki na ako nun. I was 14 Mhm. years old ako nun. Meron kaming tindero na hindi pumasok. Mhm. Kasi yung mga tindero na nagba-boundary lang yan every day. Okay. Hindi pumasok. So, nakiusap sa akin yung aking nanay. Oh. Sabi niya, Rodel, baka pwede kang magtinda. Kaya lang 4:00 ng madaling araw yun, tas may pasok pa ako. 4 a.m. ang simula. 4 a.m. kailangan, magsisimula ka na. Mhm. So, luto na kasi nanay ko yung tagaluto eh. Yes, ang hirap nga nun, Nagluto na siya tapos walang maglalako. Oo, wala. Kaya nanay ko noon, sabi niya, malulugi ako. Mhm. Medyo kabado siya, kaya wala siyang choice kung hindi ipatinda sa akin. So ano nangyari? Actually, ayoko kasi may pasok eh. Okay. Umiiyak talaga ako. Ayoko na sabi ko. May pasok eh. Anong Tsaka, oras ang pasok mo ba nung mga panahon na yon? nung panahon na yun, ako ay panghapon ako nun eh. Panghapon. So alas 12, pasok ko ng tanghali. Pwede pa naman pala. Pwede pa. Kaya naisip ng nanay ko, sige na, Mm. mamaya ka pa namang hapon. Mhm. Mm. No choice. Umiiyak ako. Pero tininda ko pa rin yung Siyempre sunod sa nanay. Oo, kailangan ko sumunod. Naalala ko yung panahon na hindi na siya lugaw. Ay, ano na binibenta nyo nun? Nagtitinda na kami nun ng pares. Paris na yung Oo, nung pares na yun. May lugaw pa rin pero mas kilala na kami sa pares. Sa Paris. Ano nga yung Paris ba? Di ba beef mami? Okay, so ano yung Paris? Yung pares kasi may iba't ibang version ng pares eh. May pares retiro, which is yung matamis, parang asado. Okay. Tapos yung pares naman sa Makati, iba naman to. Mhm. Ito yung parang beef stew, yung may sabaw siya, medyo Okay. malapot. Yan ba yung pinatikman mo sa akin? Mm-mm. Okay. Sige. Para siyang mukha siyang mami, Oh. yung beef mami, tanggalin mo yung mami, Oo. may iwan yung sabaw tsaka yung karne. Oo. So yun yung ginawang pares. Okay. And then anong kapares niyan? Yung kapares nito yung garlic rice, yung fried rice. Wow. Yan. Mga kabis, naku, wag niyo pong basta pumarong kayo, nandun kayo sa Makati, dumaan po kayo sa Pasong Tamo. Napakasarap po. Medyo nahihiya pa ako nung di ako kumuha ng second serving. Napakasarap po talaga. Sige. So pares niya, yung sa inyo is parang yung beef mami na walang mami, tapos garlic rice. Okay. So yun, tininda ko ngayon yung tinda na yun. Naalala ko yung unang araw na nagtinda ako. Bumenta ako ng 800. Yan ba puhunan sa bawat karito? Yun nga, tinanong ko yung nanay ko. Sabi ko, Nay, magkano ba yung puhunan mo dyan? Sabi niya, mga 800 din daw ang puhunan niya. So,
Break Nakita ko, even. nag-break Oh, even. Pero ang pagkakamali ko, naubos ko yung paninda, pero break even. So, lugi. mali. So, mali sa pagtatakal, gano'n? O kasi dati tagahugas lang ako eh. So hindi mo alam kung paano, hindi ka na naturuan kasi ano Hindi na yan, ako. ginising ka na tapos Biglaan. okay, sige. So tinuruan ka na kung paano. Actually, hindi niya ako masyadong na-briefing nun Mm. sa pagtatakal. Mm. Pero dahil nga nagtanong ako sa kanya kung magkano yung puhunan, nakita ko lugi siya. Okay. Oh. So doon nag-isip-isip ako paano patutubuin yung Mm. pares ng nanay ko. Mm. Paano yung 800 Oh. magiging 1,500 o 2,000? O so paano ginawa mo? Well, nangyari syempre nung kasi nangyari yung pagtitinda na yon, hindi ko naman expected na magtitinda na talaga ako na habang buhay na ako magtitinda ng ganun kasi akala ko hindi papasok yung akala ko papasok pa yung Yes. tindero. Oo, tama. So parang ba't kapag aaral hindi naman ito gagawin ko araw-araw. Kumbaga nag-substitute ka lang naman kasi umabsent. Oh. Mm. Ano nangyari ba? Hindi na pumasok. Nangyari, pangalawang araw hindi pumasok, pangatlo, pang-apat, pang-lima, talagang hindi na siya sumipot, hindi na nagpakita. So ikaw na ngayon ang araw-araw naglalabas ng kariton. Oo, kaya wala akong choice kung hindi aralin kung paano ito palalaguin. Mhm. Kasi wala talaga. Oh. Paano nangyari yan? So after how many days, napalaki mo na yung 800. Ganito kasi bata pa ako, 14 years old eh. Okay, Hindi pa ako marunong eh. Mm. Tumawag ako ng marunong. Ano yung ibang nagtitinda? May naalala ko nun eh, may dating tauhan yung nanay ko. Tinawag ko siya. Mhm. So inoperan ko. Dating tindero, ngayon siya yung naging helper ko. Okay. Okay. Dati sumasama lang ako dun, helper lang ako nun eh. Ngayon dati no, wala na siya sa inyo. Kinuha ko siya. Sabi ko Okay. marunong to eh. Oh, Ako hindi ako marunong. Inoperan ko. okay. Sabi ko bigyan kita ng gantong sweldo. Mm. Sumama ka sa akin. So siya nagturo sa'yo. Siya yung pinagtakal ko. Siya na. Oo, sabi ko magtakal ka lang diyan basta alam ko yung presyo kung magkano. Ako yung nag-cashier. Okay. Tapos So so yung 800 naging magkano na? well, yung 800 ko noon naging nung first siguro mga first week yun eh. Naging 1,500 to So doble. 1,600 ganun, minsan 1,700. So okay na. Tama na yung pagkatana. So ang sikreto nasa tamang pagtatakal nung ganun. Nasa tamang pagtatakal, hindi porki masarap yung paninda mo, tutubo ka na, hindi porki Oo. naubos. Oo. Tutubo ka na. Kailangan tama yung pagtatakal mo. Yes. Sige. Okay. So, ano nga yung naikwento mo sa akin na sa sobrang hiya mo? Tinatakpan mo yung mukha mo. Hindi mo sabi mo. No, kasi parang, syempre, bata. No? Takot ka sa mga, may mga kakita dyan, tutoksoin ka. So, ano yung ginawa mo? Well, teenager ako noon. Syempre, may crush, nagkaka-crush na ako noon. Okay. Nangyari noon, hiyang-hiya ako magtinda. Kasi baka makita ako ng mga crush ko nung high school. Alam mo naman yung mga high school, alaskador yung mga yan. Okay. Ano? Ang ginagawa ko para pagtakpan ko ang aking kahihiyan sa pagtitinda ko ng pares. Every time na nagtitinda ako niyan, every day yun, nakatakip yung mukha ko, naka-ninja. So yung mata mo lang nakikita? Yung mata ko lang yung nakikita. So, nagtataka nga yung mga tao. Buti hindi natatakot yung mga tao. Oo nga eh. Bakit daw ako nakatakip ng mukha? Okay. Hindi nilang ho ako kumikibo. Okay. Basta dire-diretso lang ako. Matagal-tagal ho ako na ganun. Gano'ng katagal ka na tinatakpan mo yung mukha mo? Ay, tingin ko may 1 taon yata yun. 1 year. Okay. Bakit mo tinanggal na? Isang araw may nakakita sa akin na kakilala ko. Pinagkalat niya na ako daw ay isa daw akong Metro Aid. Bakit? Kesyo ganito daw. Ako daw ay tagalinis ng karsada, ng ganyan. So yung kinakatakutan ko na kinakahiya ko, eto na, dumating na. Kasi nakita niya ako, tapos na kami magtinda. Tinanggal mo yung tinanggal ko yung yung aking ninja. Ninja mask. Ninja mask. Tapos naglinis ako yung pwesto. winalis-walis ko yung pwesto.
At habang nagwawalis ako, nakasakay siguro sa isang jeep o taxi. May Oo. nakakita sa akin. So, pinagkalat nila na ganito daw ako. Kaya sabi Metro 8 kasi Oo, nagwawalis ka Metro ng 8. time na yon. Oh. Syempre, lalo ako nahiya dahil Mm. parang yung pagtitinda nga ng pares noon, Mm. nahihiya ako eh. Mm. Yung pa kayang sabihan ako na Nagwawalis ka. Oh. tagawalis lang ako ng ano. Hanggang sa isang araw, naisip ko, ano bang mali sa ginagawa ko? Oo nga Kay naman. magwalis, kay magtinda ng pares o lugaw, ano bang ginagawa kong mali eh? Hindi naman ako nagnanakaw. Tama. Oh, so, Nahiya ako. Unang-una, nahiya ako sa Diyos, siyempre. Parang, Lord, oo. kayo nagbigay sa akin ng hanap buhay na to. Ah, patawarin niyo ako kasi kinahiya ako yung hanap buhay na binigay mo sa akin. Mhm. Simula nung oras na yon, habang ako'y nagtitinda, tinanggal ko yung aking maskara. Okay. Oh, so, So, ano ibinato nangyari? ko yung damit ko. Oh, Kinalampag ko yung kaldero ko, yung takip Oh. ng kaldero at Oh. nagsisigaw ako, bili na kayo ng pares. So tinanggal mo na yung nahihiya ka. Tinanggal ko. Pinagmalaki mo na ito ay marangal na hanap buhay Oo, na ibinigay sa akin ng Diyos. yun. No, hindi ako nagnanakaw. Yun. Yun. Ano naging impact nun? Iba talaga kapag yung ginagawa mo, hindi ka nahihiya. Iba talaga kapag yung may sincerity ka sa ginagawa mo. Kanina, Oo. narinig ko sa inyo yung salitang sincerity. Oo, di ba? Oh. Iba talaga kapag sincere ka dun sa ginagawa mo. At naniniwala ka sa sarili mo at Yun. dun sa hanap buhay mo. Yun. May power kasi. Mm. Simula nung hindi ko na siya kinakahiya, mas lalo akong naging very vocal dun sa paninda ko. Mm. Mas naharap ko yung mga customers ng maayos, Mm. nakapagtinda ako ng maayos, wala na akong dapat ikahiya, at sinasabi ko sa sarili ko na dapat maging proud ako dahil sa edad ko na yon, teenager ako, Oh, may ay hanap tumutulong buhay na ako sa magulang ko. Oo nga, tama. Ano? Oo Mm. nga naman, yung iba naglalakwat siya. No? Pagsamantalang ikaw naghahanap buhay ka para makatulong sa pamilya. Correct. At saka simula noon, nung panahon na yon na hindi ko na siya kinahiya, yung network nung benta, hindi lang nagdoble, hindi lang nagtriple. So, ibig sabihin, when you came out of the open, na ako ay nagbebenta at kinakarangal ko ito, lalong gumanda yung kita. Lalong gumanda. Aba, Oo, okay. hindi lang siya hindi lang siya limang doble yung kinikita ko. As I mentioned, nagsimula ako sa 800 pesos na Na mali. benta. Oo, break even. Mm. Oh. Hanggang sa nung hindi ko na siya kinahiya, naging na siya, 5,000. Aba, napakadami ng niyan, pares. Actually, oo. Di ba? Medyo. 5,000 a day. 5,000 yun, oo. Anong oras hanggang anong oras? Ilang oras siya na Naku, pagbebenta? sandali lang yun. Ganun? Simula alas 4 noon, naalala ko hanggang alas 9 ng umaga. So, alas 10 late na yun. 4 a.m. to 9 a.m. kumikita ka ng 5,000. Ito gross ba to o neto na to? Lahat na yun. No, gross yun. Gross yan. Oo. Okay. Marami na kayong binebenta siguro sa karito, no? Hindi lang pares. Pares lang. Actually, ang tinda ko nun, mga exotic. May pares, yung soup number 5, mata ng baka, utak ng baka. Yung mga maraming mahilig dyan eh. Oh, yes. Narinig ko nga yan. Mm. Ang galing Okay. So, mga kabis, parang napakadali lang, The way na kinukwento ni Rodel, nung una, naka-ninja mask siya, nung kanyang tinanggal na, ito na, 5,000. Ilang oras lang to? 4 a.m.? 5, 6, 7, 8, 9. 5 oras lang kumikita siya ng 5,000. Okay. Ikwento mo sa amin yung realidad ng isang kariton vendor. Ano yung mga challenges na dinaanan mo? Kasi pag ngayon pinag-usapan natin, wow, ang bilis, ang ganda, sige, magkakariton na rin ako. Yun. Pero ano yung challenges na yun? Yung talaga nagpatibay sa'yo. Mhm. No, minsan kasi ang nakikita na lang natin madalas kung pag umasenso na yung tao, yun na lang yung nakikita natin eh. Yes. Hindi natin nakikita yung pinagdaanan. Nung mga panahon na yun, grabe yung pagsubok kasi alam nyo ba kapag kariton vendor ka, sa mga kariton vendor dyan, alam ko nakaka-relate kayo sa akin dito. Oo. Sasabihin ko. Kasi Oo. sino dito yung kakainan ka ng libre ng mga pulis? Oo, no? Kasi bawal di ba, no? Di ba bawal na wala ka ng pwesto Oo, tatakutin ka ng pulis eh.
Ah, pagka hindi mo sila pinakain, isa sila sa pwedeng magpaalis sa'yo. Mm. So, gagamitin nila yung authority nila. So, papakain mo libre. Siyempre, wala ka namang ibang hanap buhay kung hindi yun lang. Pakainin mo na lang. Hindi Oo. lang pulis. Oo, yun na nga. Marami pa. Traffic pang... enforcer. Kasi Kasi, talaga na doon sa oo, area. kasi yung mga customer mo, customer namin nun, puro mga jeepney driver, taxi driver. Yung kasi yung mga alas 4 pa lang Sa tabing karsada eh. Oo. Pero may mga empleyado din kumakain. Pero majority, puro may sasakyan. Nagkaka-traffic pag marami kang customer. Ano? Yun nga. Ito nga, sa sobrang lakas ng tindahan, nung kariton, nagkaka-traffic. Ito na, yung mga traffic enforcer, huhulihin yung customer. Yun ang ano. Siyempre nga, di mawawala yung customer. Tapos pati ikaw ang peperwisyo rin. Pero pag wala kang customer, Hindi, siyempre, lugi ang negosyo. Pinapakain mo na rin. So, papakainin mo itong mga to. Kainin mo na lang, Realidad naman yan. Hindi namin sinasabi na lahat ganyan. Pero, talaga namang nangyayari. Nangyayari, Ito yung, tinanong nyo kung ano yung totoong nangyayari. Di sinabi ko kung ano yung totoo. Okay. So, dahil ba sa pinapakain mo, hindi na natatanggal yung kariton mo? Hindi rin eh. Kapag in-operation ka talaga, wala silang magawa. Yung mga pulis, mga tanod, kakain libre yan. Oo, pati Lahat na, mga taga-munisipyo, kakain yan libre. Pero pag operation na, wala na silang magagawa. Pakitang siya, ano? 'Di ba? May operation na linisin ng kalsada kahit na ayaw nila, dapat follow sila. So mahatamaan yung kariton mo. Ay, oo. Alam nyo ba na halos taon-taon ginigiba yung kariton namin? Ay, ganun ginigiba? Ginigiba talaga. Ginigiba nila. Masakit pa nga nito yung yung makikita mo, kinuha yung kaldero mo, yung mga karne mo, nakita mo, pinaghahati-hatian nila dun sa truck. Grabe. May mga plastic na sila, oo. Talagang nakahanda na sila, no? Paano yun pag nag-iba yung kariton? Yung mga vendor, tigas ulo niya. Kasi survival yan Wala kang choice eh. Kung hindi, kung magtinda eh. Kasi yun lang ang alam namin. Magtinda ng pagkain. Gawa ka uli ng kariton. So paano yan? Within that day. Within that day, gagawa ka uli para kinabukasan, labas ka uli. Oo, kasi kung kinabukasan, pagkakita ng customer, wala ka na dyan, isipin nila wala ka na eh. Oo nga, tama. Kaya dapat, iisipin mo yung iisipin din ng mga customer mo. Kasi alam nila, doon yung pwesto, then all of a sudden, kinabukasan, wala ka na doon. So tama, ang isipin nila, wala ka na. So mawawala ka ng customer. Kaya dapat, may kariton ka agad. I see. Kahit na anong itsura ng kariton mo, basta may kariton ka na agad. Nakapwesto ka dapat uli. Ganun kahirap maging vendor, sa totoo lang. Kumikita ka pero laging may threat. Araw-araw yan, halos hindi na ako makatulog din eh. Grabe, talagang matatag dapat ang loob mo, no? Pero teka muna. So, sabi mo nga, magkakaroon ng operation, gigibain yung halos every year yan, nangyayari yun, gagawin mo uling kariton. Okay. Was there a time na, saan ka pa nakapwesto dati? Sa tabing karsada lang ako nasa Makati, sa Arnaiz Avenue. Formerly, Pasay Road. Pasay Road, okay. Corner Amorsolo. Oo, alam ko yan. Napipicture ko sa isip ko. Malapit yun sa San Lorenzo Village. Actually, sa San Lorenzo talaga yun. Barangay San Lorenzo. Di ba yung mismong village, malapit doon sa gate, ano? Medyo malapit-lapit. Di ba? Kasi corner Oo, di ba? malapit. Okay. Was there a time na kahit na nagpapakain ka, ginagawa mo yung kariton mo, kailangan mo talagang lumipat. Kasi wala ka na magagawa. Lumipat ka ba? 7 taon ako doon sa may Pasay Road. After 7 years, nag-decide na ang barangay na tanggalin ang mga vendors. Lahat. Kahit na anumang oras, kahit madaling araw, wala. Oo. Ako yung unang tinanggal nila. Paano yung sinabihan ka na talagang wala na talaga? Ito, permanente na to, hindi to operation lang. Oo, sinabi na talaga sa akin na... Ano ginawa mo nun? Umiyak ako, syempre. Parang kala ko katapusan na ng hanap buhay ko, katapusan na ng buhay namin kasi nagpapakain sa amin eh. Ano ginawa mo na? Lumipat ako. Pumunta ako sa ibang lugar, sa Makati din. Saan yun? Sa Pasong Tamo. Pasong Tamo, medyo malaylayo. Malaylayo na ba? Hindi naman. Sobrang layo. Medyo malapit din doon. Kasi bakit malapit yung nilipatan ko? Para yung mga customer ko, madali akong mahanap. Uli. Okay. Di ba sabi mo kanina, kapag ginigiba yung kariton, ginagawa nyo agad ang paraan na kinabukasan nakapwesto pa rin kayo. Kasi nga, pagka nakita ng customer, ay wala na. Nahanap tayo ibang kakainan yan. Okay. So, paano yun?
permanente nang wala kayo doon at inilipat mo sa Pasong Tamo. Paano Mm. mo na-save yung mga customers na to? Nako. Naalala ko nung mga araw na yon, sabi ko sa mga kasama ko na may mga tauhan na ako nun eh. Kasi medyo malakas na nga Malaki noon, na eh. nung panahon na yun. 5,000 ba naman, no? Oh. Actually, hindi lang. Hindi na 5,000, Hindi mas ko malaki pa. na i-mention pa yung digit, no? Baka mamaya, habulin ka ng BIR, yung mga karton vendors, ano? Oo nga. Baka habulin tayo ng BIR. Sige, hindi. Saka yung mga karton vendors na, kaya pala hindi tumitigil yung mga, laki palang negosyo niyan, ano? Malaki pa sa ordinaryong empleyado sweldo. Kung everyday, gano'n, di Kung ba? marunong ka lang talaga sa hanap buhay, kahit kariton vendor ka lang, talo mo pa mga manager sa totoo lang. Oo nga, tama. Pag kinumpit mo, 5,000 a Mm. day. Mm. Pagdating kalahati, 2,500. Kunwari, Palagay 2,500. na lang natin, 2,000, malinis sa'yo. Oh, 2,000. Oh, times how many days? Nagpapahinga ba kayo? Sunday ba is off nyo o walang pahinga yan? Ay, ang mga vendor, kadalasan walang pahinga yan, kahit holiday, Diretso, kahit ano? bagyo. Oo, dire-diretso. Okay, sige. So, balik tayo dun sa nalipat ka na. Mm-mm. Anong ginawa mo para yung mga customer mo, malaman na, dito na ho kami, dito po kayo. Paano lang nalaman? Ginawa ko dati, iniwan ko yung aking mga tauhan doon sa kariton, sa may Pasong Tamo. Ako, naiwan ako sa Pasay Road. Every time makakakita ako ng customer, Yung mga taxi drivers, jeepney oo, drivers. pinapara ko yun. Kilala ko yung mga customer ko. Oh. Pati yung pangalan ng taxi nila, pinapara ko sila. Oh. Kasi makikita mo parang may hinahanap. Oo. So alam ko yun, ako yun. Oo. Kami yung hinahanap, yung pares. Oo. Ginagawa ko, sumasakay ako sa taxi. Mm. Tapos ituturo ko sa kanila, sasakay ako doon, sasamahan ko sila doon sa bagong pwesto ko hanggang maubos ko lahat ng customer ko. Tinuro ko lahat, Ginaid mo. So ano yun? ginaid ko sila. Pupunta ka dun sa pwesto mo, pag nakita kang taxi, sakay ka, dadali mo dun sa pwesto. Ano, bumabalik ka uli, ganun. Bumabalik uli ako, naglalakad ako. Naglalakad ka Oo. lang. Talaga naman yung pagmamahal sa customer, ano? Ganun talaga pag gusto mong kumita. Diba? No? You try to save the business. Mm-mm. Pero yung just imagine ko lang, kung pelikula to, no? Pero yung naglalakad ka, pa isa-isa mong dinadala yung mga customer mo hanggang sa matutunan nila yung bagong pwesto. Oo, ganun na ganun. Grabe, hindi dedikasyon, ano? Ibang klase, hindi matitibag, hangang-hanga ako sa dyan. Okay, nung nasa Pasong Tamo ka na, Mm-mm. ano ba, nagkaroon ba uli ng problema na yung, na ano na naman yan? Ayan. Nagkaroon ng operation na naman. Siyempre, Oh. nasa Pasong Tamo na. Akala ko Oh. nang tahimik na buhay namin eh. Oo. Okay na, maganda na uli yung kita, balik sa dating sigla. Mm. Hanggang sa, eto na naman, operation na naman. Pero nung pa nasa Pasong Tamo ka, nagkapakain ka rin para tumagal din doon. Kasama yan eh. Kasama talaga. Basta Sige. basta ikaw ay sidewalk vendor, illegal vendor ka. Oo. Talagang may libreng ganyan. Mm-mm. Oo, hindi na mawawala 'yon. Kasama 'yon. Sige, okay. Hindi ito tinamaan ka na naman ng operasyon. Nila, Giniba na naman yung kariton ko. At doon talaga umiiyak na ako. Kasi grabe, Kasi- disheartening. Imagine nyo po, no, every year, minsan twice a year, ginigiba, thrice a year, gigibain yung kariton mo. Oh. Tapos may mga pagkakataon dyan na, alam mo yung, para hindi ka magiba, itinutulak mo yung kariton mo, tumatakbo kayo. Nakakakita ako ng mga ganun. Ganun na ganun kami. Mga kaldero Kawawa, namin, nakakaawa. naglalaglagan yung mga takip, yung mga basag-basag yung mga gamit namin. Oo, tumatakbo. Nakakita ako ng ganun. May Kawawa. incident pa nga doon na yung isang yung tauhan namin ay nabagsakan ng kalan na mainit pa yun. So, Kasi bigla na rin nagkaroon ng operasyon, sa takbo na. oo, Mhm. bubulagain ka eh. Mm-mm. Ganun ang buhay ng vendor eh. So, Walang katahimikan, walang kapayapaan. walang ano? kapayapaan. So, eto na nangyari. Oh. Sabi ko, hanggang kailan tayo ganito, yung buhay illegal vendor na wala kang kapayapaan, Mm. lagi ka nalang natatakot, araw-araw mo nalang napapanaginipan yung nanggigiba, Oo. yung mga nangungurakot dyan, ng mga pulis, Oo. yung mga abusadong mga enforcer o tanod na ultimong tanod talaga gusto kainan ka libre. Mm-mm. Sabi ko, hanggang kailan tayo ganito? Okay. So, ano nangyari? Ano naging solusyon mo? Diba? Sabi mo, ayoko na ng ganitong klaseng buhay. Ano ang pumasok sa isip mo? Yan ang pinakamagandang tanong nyo. Oo. Ito na yung the Akariton Ventures Rise to Success. So, ayun na. Minsan, yung ganitong klase, ganyan kasi, di ba? Minsan meron challenge na akala mo,
grabe, ito na babagsak na ako. Yun. Yun pala yung turning point. Yun. Diba? O, so ano yung naging turning point mo na yan? Anong nag-iisip mo? Yung panahon na yun, nasagad na ako eh. Sabi ko, pagod na ako sa ganitong buhay. Mm. At umiiyak ako. Ako yung nananalangin nun. Sabi ko, Lord, hanggang kailan kami ganito? Mhm. Hanggang kailan yung buhay namin na para kaming aso, pag gusto kang sipain, paalisin, gusto kang gibain, gigibain ka nila. Mm. Paalisin ka nila, nakala mo hindi tao yung pinapaalis nila. Oo nga. Mm. Ang sakit eh. Oo nga, sakit talaga. Yeah. So sabi ko, humingi ako sa kanya. Sabi ko, Lord, hinihingi ko sa'yo Mm. na bigyan niyo kami ng pwesto. Ayoko na ng ganito. Nag-declare na ako nun. Sabi ko sa nanay ko, Nay, ayoko na ng ganito. Mhm. Ayoko na ng ganitong buhay. Gusto ko na ng maayos. So, Simula nun, naghanap ako ng pwesto. Ang ine-expect ko nga, maliit na pwesto lang eh. okay. Kasi syempre, kariton ka lang eh. Oo nga, maliit lang naman yun. Ilang square meters lang yun. Oh, Oo. Tapos syempre, pag galing ka sa sa kariton, hindi ka nagbabayad ng upa. Ang hirap pagbayad ng upa eh. yan kasi usually ang pinakamalaking expense, no? Yung rental Actually, ng, di ba yan isa sa yan ang iniiwasan ng mga tao eh. Oh, Mm. so ano yung paano nangyari? Ano nirentahan mo? Ano yung naging nakita mo na ito na 'yon. Ano nangyari? Nung giniba na yung kariton ko, sabi ko, maghahanap na ako ng pwesto talaga. Mhm. So, 1 linggo siguro yun na bakante ako. So talaga nawala yung kariton. Oo. Well, oh, Sabi ko, hindi pwedeng maging 2 linggo to, 3 linggo, 4 na linggo. oh. Kailangan makahanap agad ako. Nangyari, ikot ako ng ikot, naghanap ako ng mga pwesto, pero yung babagsakan ko pala, yung bakanting lote lang dun sa tapat ng pinagtitindahan ko ng kariton. Oh, which is perfect. Kasi dito ka dati, alam Ayun. yung customer mo, lumipat ka lang sa kasang kabilang Ang kalsada. bilis ituro sa customer. Oo. Nasa na kayo? Bakit wala na kayo? Ito lang Oo. kami, isang kaway lang, isang tumbling mo lang. Oo. Na kitang-kita mo na kami. Oh, so ano, maliit na pwesto, ano ba yung nakita mo? Actually, malaki. Ito ay tumataya ng mga 340 square meter na Malaki. ano, Oh, ano ginawa mo? lote. Inupahan ko yun. Paano mo na kariton yung, 'di ba? Meron kang customer, 'di ba? Paano mong yung isang kariton ay makakaupa ng 340 square meters na lote? Well, actually, mahal. Sabi ko, paano kaya to? Ang mahal nito, 340 square meters, sa Makati ka pa. Mm. Paano namin babayaran to? Kaya lang kasi pag may pangarap ka talaga, you need to pay the price eh. Oo. Hindi pwedeng nangarap ka lang tas biglang dadating tiyaran, ayan na. Hindi, kailangan mong sumugal eh. Mm-mm. Pero yung pagsugal na calculated mo rin. Anong naisip mo para yung renta mabayaran mo? Nung giniba kami, binilang ko lahat ng customer namin. Nabilang ko yung customer na kumakain sa amin sa pamamagitan nung baso. Yung baso na noong kasi pwede pa yung disposable na plastic doon sa Makati. Oo. Nag-imbento kasi ako noon ng ng cup dispenser. Okay. Yung disposable cup dispenser na pag hihilahin mo lang siya, Mm-mm. tapos makukuha mo siya isa-isa. Pero at least malinis yun, ha? Kasi naman doon sa, 'di ba, yung typical na may baso tapos lulubog sa timba. O ngayon, ikaw at least disposable cups. Nagsawa na kasi ako doon sa disawsaw na na mga plato at mga baso sa Nahiya rin ako sa customer kaya ginawa ko, nag-disposable ako. Ang kagandahan doon sa disposable, doon ko nabilang yung customer. Kakabis, nakita niyo po, napaka-simple nung sinasabi niya, pero napaka-importante, nabilang niya ilan ang customers niya dahil lang dun sa disposable cups. Which is yun ang ginagawa sa yung mga food chain. Di ba? Hindi ka basta-basta makakahinga. Pwede po ba ng isang cup ko lang po ang tubig? Hindi. Meron silang ibibigay na cup sa'yo. Kasi binibilang doon yung benta. So, ganun yung, pero mo ikaw mismo naisip mo yun. Oh. Doon ko nga po nakita na na mahalaga pala bilang isang nagtitinda kahit na simpleng tindero ka lang o maliit lang yung negosyo na binibilang mo yung customers mo. Kasi doon mo makikita, makakalculate kung magkano yung pwede mong kitain. Tama. O kailangan lahat kinukwenta mo, binibilang mo lahat. Okay, so yan very key po yan Alam niyo po, kung kayo tamad magbilang, wag na kayo magnegosyo. Talagang dapat nagbibilang kayo. Dapat nagbibilang. Okay, so nung nalaman mo na yung customer, paano nakarelate yun dun sa renta, dun sa 340 square meters na lote? Well, sabi ko, ang laki ng lote.
Mm. paano ko 'to mababayaran, yung lote na 'to is kamahal-mahal. So Mm. sabi ko, ah, naisip ko gawing parkingan yung ano, yung lote. Oh, 'di ba nakakatuwa ano? Oo, ginawa Oh, kong parkingan yung lote na every oh, customer na papasok, sisingilin ko oo, lang ng ₱5. oo nga. Eh, alam mo yung customers mo kung ilan, so multiply mo sa 5. Tama, Oh, oo. Nung panahon na yun, naalala ko, 400 yung customer ko. Regular oh, customer yun oh, sa Pares. hmm, Tapos sabi ko, kung etong lote na to ay gagawin kong parkingan, hmm, sisingilin ko sila ng ₱5 kada hmm, kada pasok, ah makakasingil ako ng parang 400 customers hmm. times 5, so parang may malinis akong 2,000 ron. Oo, okey Per oh, day dun lang sa ano sa sa parking pa lang, parking, oh, oo. So iba pa yun, syempre nagtitinda ka ng pares, may tubo ka din dun. yes, oo. Kumbaga yung kita mo sa kariton intact siya, intact, 'di ba Oo, 'no? yun Hindi na na yun, hindi kasi mababawasan. oo, so sapat na ba yung sa parking para mabayaran mo yung renta dun? Actually, sumobra pa. Oo, kasi per day yung 2,000 eh, 'no? Oo, 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 sumobra o pa di yun ng panahon na yun. ang to nangyari, nagkaroon ka pa ng additional source of income, Correct. 'di Dahil ba? dahil dun sa parking na 'Di yun. ba? Mga kabis, kayo po ba ay makakahanap ng libro o kahit na maghapon kayo na nag-google sa internet, eh yung ganitong klaseng kaalaman, 'di ba? Na may pangarap ka eh. Ito na yung opportunity, ito na yung lote. So, pwede ko ilipat yung kariton ko. Kaso paano ko ito babayaran? Ang galing po talaga ng mga sinasabi ni Rodel sa atin na bilang niya yung customer. So, naisip nila, di gawin natin parking tong space na to. Hindi pa tayo nakakaistorbo doon sa kalsada. Tama. Nung Oh, panahon na yun, bukod sa hindi kami makikila ng mga pulis na nanguhuli dahil yung mga customer naka-parking na. oo. Hindi na rin kami makikila ng mga mahilig sa libre, hindi na sila Mm-mm. makakain. Bakit nagbabayad na kami ng pwesto? Oo nga, Alam tama. alam niyo minsan, ito yung problema naming mga vendors eh. Mm. Takot na takot kami magbayad ng upa kasi tingin namin mahal. Takot Mm-mm. kami kumuha ng business permit. Pero kung bibilangin mo yung nawawala sa iyo, kakakain, kakabayad mo ng 100 per day sa mga nangingikil sa inyo diyan. Mm-mm. Ibayad nyo na lang ng upa yan. Yung mga pinapakain yung libre, ibayad nyo na lang ng upa yan. Mas mahal po ang expense diyan sa mga sa mga Sa illegal. mga nagpapalibre, no? Tapos, di ba, wala ka pa kapayapaan nga. Kasi nga, syempre, illegal vendor ka eh. Totoo yun, oh. Wala kang Diba? kapayapaan diyan pag illegal vendor ka. Pero dapat, ganito, actually talaga naman normal, kahit naman hindi illegal vendor, normal sa isang negosyante na ayaw magbayad ng renta kasi hindi nila alam how to calculate. Diba, no? Yun nga po, hindi kasi nagka-calculate kung magkano yung nawawala. Ang Mhm. madalas sa mga vendors kasi parang survivor lang eh. Yung Okay. mabuhay ka lang araw-araw. Oo nga Kaya eh. nawawala yung pangarap na malaki. Aha, kasi nga nakatutok lang sa sangayon. No? Yun, day-to-day basis. Yun Mm-mm. ang nagiging problema. Parang hindi natin iniisip yung bukas. Ang iniisip natin, sana makaraos lang tayo ngayong araw na to. Kaya Mm-mm. nawawala yung malaking pangarap. Ang Mhm. nangyayari tuloy, dahil sa nakasanayan natin na mabuhay tayo sa takot dun sa mga nagte-threat sa atin, Mhm. yung mga pulis, yung mga minsan local government pa nga yan minsan eh. Ah, nabubuhay na lang tayo sa takot. So hindi tayo nabubuhay sa pangarap natin. Kasi Tama. bakit? Kasi araw-araw parang yun yung iniisip lagi natin eh, na parang nakakatakot umupa kasi baka mahal, baka hindi natin mabayaran, baka Mm-mm. lahat ng negatibo na iisip natin eh, kaya hindi tayo umaasenso. Okay, 'di ba no? 'Di ba Rodel, yung pwesto na 'yon, doon mismo nandoon yung Pares Point. Mm-mm. 'Di ba? So, imagine niyo po ito mga kabis. Kariton po na maliit dati 'yon, pagkatapos naging parkingan yung buong lote. 'Di Mm-mm. ba no? Samantalang ngayon, kung pupunta kayo doon sa pwesto nila, malaking kainan na 'yon. Mm-mm. Na hindi naman, I assume, hindi mo naman ginawa yun ng overnight. Hindi. Kumbaga, so pinalaki mo yun, Mm-mm. ano yun, depende sa kita mo, paano mo na-expand na ganun kalaki ngayon yun? Dati kasi yung bakanting lote na yun, inilagay ko lang yung kariton doon. Mhm. Tapos parkingan lang. Kaya lang dumating yung punto, sobrang dami ng customer. Hindi naman kasya yung customer doon sa Oh, sa lugar. mm. Kaya ginawa ko, binawasan ko yung parkingan. Oo, Ang tapos nag-expand ka nangyari, ng eating ginawa kong area. kainan lahat yun. Yung lugar na yun. At ngayon, pag pupunta po kayo doon, actually,
ang parkingan ngayon dun, dalawa na lang eh. Oo nga eh. Dati kahit 20, kasya Halos doon eh. buong puro kainan eh, no? Pero Oo. ikaw ba, may iba kasi akong kilalang negosyante. Hindi pa nagsisimula ang negosyo. Napakaganda na agad noong pwesto. 'Di Mm-mm. ba? Ikaw ba is depende sa naging cash flow. Kung paano yung kita, then parang okay, ito pwede na nating i-apportion to dun sa expansion. Mm. Ganun ba? Unti-unti depende sa naging kita. Well, yung paglaki ng negosyo kasi ano eh, nasa sa'yo yan eh. Kung nakikita mo na ah, kumikita ka naman at may potential naman na kung dati meron ka lang 100 customer, bakit hindi mo i-target yung 200? Then gawa ka ng strategies Oo, para tas mas palakihin mo yung tindahan mo. mm. Kung nakita mo na yung 200 kaya pang maging 300, pwede ka mag-upgrade ng mag-upgrade. Okay. So, pero depende yan sa mga kwentada. Kinukwenta mo yan, hindi naman yan yung basta, kasi may mga ibang negosyo, may mga kilala ako. Nung maliit, napaka-successful. Nag-ambisyon, nagkaroon ng malaking store. Wala, namatay yung negosyo eh. So, mali yung calculation na ginawa. Kasama yun, isa sa factor yan kung bakit nalulugo yung negosyo. Unang-una, mali yung calculation. Yung iba naman doon na nakikita ko na butas kung bakit sila lumubog. Kasi yung ibang negosyante, pag nakita nila na parang, eto, kagaya nito, pares, nakita nila maganda, malakas, lahat na lang gusto magtinda ng pares. Akigaya. Gaya-gaya, oh. Ang Hindi problema, naman- kung wala pala doon yung passion mo, Mhm. hindi pala yun yung talento mo, hindi pala pagtitinda ng ganyan, baka iba pala. Mhm. Hindi pwede porky nakita mo malakas, gagayahin mo. Mhm. Kailangan tingnan mo kung ano yung talento mo, saan ka magaling, ano yung passion mo. Mhm. At nakikita mo ba na handa ka bang gumising ng madaling araw para mamalengke? Yung iba yung inaayawan eh. Yes. Kasi ang nakikita lang nila yung kita, hindi nila nakikita gigising ka ng madaling araw. O yung sakripisyo. Ang daming sacrifice para umasenso ka. Okay, so tamang-tama yan. Sige. Sa ngayon po mga kabis, di meron na siyang Paris Point. Aside from that, meron din siyang Rodel's Kitchen na catering at may Jolly Jeep siya. Okay. How I wish po maghapon tayo dito sa show. So, totoo lang, napakadami yung ikukwento talaga ni Rodel. Kasi kami, maghapon kami nagkwentuhan dun sa Paris Point. Ang ganda-ganda po ng kanyang storya. Hayaan niyo po at bibigyan natin ng pagkakataon na makabalik po si Rodel. Pero dun tayo sa, ano tayo ngayon? Ano yung 3 secrets mo? Bakit ka naging successful? Anyway, ano yung 3 secrets na yan? Doon na tayo para, 'di ba? Maibahagi natin sa kanila at yun ang pinaka inaantay nila. ang unang-unang sikreto sa pagninegosyo, minsan kasi naiisip natin yung parang ang sikreto ng negosyo natin ay yung mismong produkto. Okay. Halimbawa, nagtitinda ka ng pares. Mm. Iniisip natin, akala natin yung sikreto natin yung pares lang eh, o kaya kung ano man produkto mo. Oh. Hindi natin nakikita na ang sikreto dito ay kung paano mo siya i-manage. Kasi kahit anong sarap ng paninda mo, kung hindi ka marunong mag-manage, babagsak talaga eh. Paano ba ang secret sa tamang pagmamanage? Unang-una, kahit anong pagdaanan mong problema, huwag kang mawawala ng pag-asa. Yung tinatawag na hope. Ito yung number 1. Hope. Dapat meron kang hope. Huwag kang mawawala. Kasi hindi madali Ang pagninegosyo hindi po madali. Kaya nga po yung mga tao minsan sabihin, yung mga OFWs, gusto ko magnegosyo, ganyan. Pagkatapos mamaya wala na. Kasi nawala ng pag-asa na rin. Di ba, no? Ano yung huwag kang mawawala ng pag-asa? Paano yun? Madalas sa atin kasi pag maliit kang negosyante, nakikita mo hindi ka nalalaki. Parang pinanganak akong mahirap, pinanganak akong vendor, illegal vendor. Mamamatay na akong ganito. Kinalakihan ko na to na illegal vendor kami. Yan ang negosyo ng pamilya namin. Oo. So ganito na lang. Yun. So walang pag-asa. Parang hindi nakikita yung magandang future. Nawawala ng pag-asa. Oo. So parang yung mindset nandun na lang. Hindi kahon na. Lumaki na akong ganito, hindi ganito na lang. Di ba? Parang ganyan, no? Hindi na siya umasa. Ano pa? Ano pang, so, pag nawala, paano ka hindi dapat nawawala ng pag-asa. So, kung hindi ka mawawala ng pag-asa, ano ba dapat mong gawin para mabukas yung pag-asa na yan? Well, unang-una, saan ba nanggagaling yung hope? Siyempre sa Diyos. Kapag nawawalan ka na ng pag-asa, ipikit mo lang yung mata mo at manalangin ka.
Mm. At ang Diyos ay laging tapat na makinig sa atin yan, sa mga hinaing natin. Lalo na kung gusto mo ng pagbabago. At yung magandang pagbabago, hindi yung pagbabagong ikakasira ng buhay mo. Yes. Oh. So, alam mo, nabanggit mo sa akin kasi, Mm. 'di ba, hindi mo nga natapos yung second year high school eh. Mm. 'Di ba? Pero ang isa sa maganda sa ugali mo is Mm. you never stop learning. Mm. 'Di ba? Basa ng libro sa internet, imbis na Facebook ng post ng kung ano-ano, Yun. ginagamit mo 'yung, 'di ba, no? So, paano 'yun? So, 'yun ba yung pangalawa, yung may hope ka? Mm. Huwag ka mawalan ng pag-asa kasi lahat naman ng tulong nandiyan diyan. Of course, mananalangin ka, pero gagawin mo rin yung part Tama. mo. Oh. Faith Diba? without action is dead. Ika nga. Oo, di ba? Oo nga, faith without action is dead. Hindi po pwede na mananalangin ka pagkatapos sasabayan mo ng tulog. Wala pong mangyayari doon. So tama, that may action. So, para yung pag-asa mo mabuhay. Kasi sabihin, ay, ganito lang ako, mahirap Yun. lang ako. Maganda yung tanong na yan. Pagyamanin mo ang sarili mo. Mm. Oh. Minsan kaya tayo nawawalan ng pag-asa. Mm. Kasi ika nga di ba nakakahuna yung utak natin. Mm. Kasi hindi tayo nag-explore. Mhm. Nakita ko yung pag-asa nung ako inaral ko yung mga bagay-bagay. Okay. Paano ka nag-aral? Babasa ka ng libro? Paano ka nag-aral ba? Dati akala ko tamad ako magbasa kasi di ba nga Oo, hindi ka ko nga nag-aaral natapos eh. yung Tatamad ka nga mag-aral eh. Oh. akala natin marami sa ating mga Pinoy hindi daw tayo book reader. Mhm. Hindi daw tayo mahilig magbasa. Pero hindi ako naniniwala diyan eh. Tatamari ka magbasa kung hindi mo alam kung ano yung gusto mo. Mhm. Tingnan nyo, nung nakita ko na gusto ko palang umasenso, naghanap ako ng libro about sa pag-asenso. Okay, napakadami libro Ang ngayon. daming libro ngayon. Oo. Oh. Maski nga mag-online ka lang din, napakadaming articles Correct. on how to ano eh. 'Di ba? Successful. Oh. Nagbasa ng libro about paano umasenso. Tapos nakita ako na parang, wow, gusto ko pala to. Kasi Oo. nung nakita ko yung sekreto, ay may mga tanong bakit ang mayaman, lalong yung mayaman, yung mahirap, lalo naghihirap? Okay. Oh, bakit ba? Sige, Bakit ba? eto, nabasa Oh. ko lang din to sa, Oh. sa libro. Oh. Sabi daw, yung mayaman, kaya lalong yung mayaman, pag, halimbawa, binigyan mo ng 10,000 yung mayaman, kinabukasan, bumila ka ng mga ilang araw, 20,000 na yan. Mhm. Lumago. Okay. So, yung mayaman, let's say, ganito na lang, para mas medyo malaki, tumama sa loto. Mm-mm. Kunwari, 1,000,000. Okay, 1,000,000. Sinasabi kasi nila, iba yung nangyayari dun sa tumama sa loto ng ang kanyang mindset poor. Mm-mm. At dun sa tumama sa loto ng mayaman talaga, yung pag-iisip niya is mayaman. Mm-mm. So, kung yung 1,000,000, sabi mo, naging 2,000,000 na kinabukasan. Yan ba? Parang gano'n, Oo, pinalago. Ang ginawa, pinalago. Yung bang mahirap, ano gagawin doon sa 1,000,000? Well, kaya pala yung mahirap lalo naghihirap kapag yan nagkaroon ng 1,000,000. Mm. Bumilang ka lang ng mga ilang araw, kalahating milyon na lang yan. Mhm. Ilang araw pa uli. Bumilang ka pa ng 1 buwan, baka 100,000 na lang yan. Bumilang ka ng mga ilang araw pa pagkatapos noon, may utang na yan. Diba, no? Oo. Kasi nga, hindi marunong kung paano i-manage yan. May sinabi ka ano ang mahirap is ano? Ang mahirap, lalo naghihirap. Hindi. Meron kasi sinabi nung nagkakwentuhan tayo. Mm. May kasi, ang hirap kasi, ang mga mahihirap, pag nagkapera. Ayun, Ano okay. yun? Well, ganito ang napansin ko kasi galing ako sa hirap eh. Okay. So, alam ko to. Oh. Nung panahon na naghihirap pa kami, pag nahawa kami ng pera, bili ng damit, Oo, bili no? ng cellphone. May yabang. Oo, sabi nila ang mayayaman daw mayabang, sabi ng mga mahihirap. Pero ang napansin ko, hindi ang mahihirap ang mayabang kasi pag nakahawak ng pera, bili agad. Magyayabang agad, bili ng cellphone, Yeah. bili ng sapatos, Mm-mm. magpapainom pa yan. Mm-mm. So, Oo nga, tama. kaya nauubos yung pera eh. Samantalang yung mayaman, Pag nagkaroon ng 1,000,000 yan, ininegosyo yan. mm-mm. Bumilang ka ng ilang araw, naku, dumodoble yan. Oo, ganun. So, ganun yung mga napag-aralan mo. No? Yan yung mga sinasabi sa libro. Noon akala ko, ayoko magbasa. Pero nakita ko yung mga sinasabi na to sa libro. Grabe, bumili ng libro. Okay. So, dalawa na po yung secrets na nasabi ni Rodel, no? Isa, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ano ang sikreto para hindi ka mawala ng pag-asa? Yun yung second secret, which is learn. Yung hunger for knowledge, so dapat hindi yan nawawala. Marami po may mga libro po, may internet po, nandoon po lahat, no? Dapat yung hunger for knowledge talaga hindi nawawala eh. Mhm. Kasi kapag sinabi mong alam ko na lahat, Mhm. wala na, hindi ka na magiging successful niyan. Mhm. Okay. Ano yung pangatlo?
Ang pangatlo yung pinakamahalaga sa lahat. O sige, ano yung pangatlo? Love. Love. Sino ba dyan yung may mga love? Ano yung love na yan? Ito, yung love na to. Kapag ikaw ay nagninegosyo, o kahit hindi ka nagninegosyo eh. Mhm. Pero dahil tayo ay nasa women business, para sa mga nagninegosyo. Oo. O sige. O ano yan? Mahalaga na Oo. may pagmamahal ka eh. Pagmamahal saan? Unang-una, pagmamahal mo rin sa, siyempre, pagmamahal mo sa Diyos, Mhm. pagmamahal mo sa sarili mo, Mhm. pagmamahal mo sa tao. Mhm. Ika nga hindi mo kayang ibigay ang isang bagay na wala ka. Okay, okay. Kung O. wala kang pagmamahal, hindi mo maibibigay yan eh. Mm. At sa mga nagninegosyo, maliit man o malaki, kung may tauhan ka, isang tauhan, o ang tauhan mo ay kapatid mo o kamag-anak mo, kailangan mo mahalin eh. Okay. Kailangan mo the silang key- mahalin. The key is yung bang lalo na to, food business ka. Mm, Napakadaming tao. tama. Tao ang mo, yan ang asset mo eh. Mhm. So, dapat totoong meron kang malasakit at pagmamahal sa kanila. Yun ang sinasabi mo, di ba? Na Ang- love. Ang nagpalaki ng negosyo namin, hindi lang yung sarap ng pagkain eh. Mm. Alam niyo po kung ito yung sekreto. Sasabihin ko sa inyo. Nung gusto kong lumaki yung negosyo namin, Mhm. nag-focus ako sa tao. Mhm. Ang ginawa ko, in-equip ko yung mga tao, tinuruan ko sila paano magluto, paano gawin yung mga bagay, paano maghugas. At nung naturuan ko na sila, sabi ko, magpo-focus ako sa mga tao ko, hindi sa produkto ko. Mamahalin ko sila. Alam niyo po kung bakit. Kapag may negosyo ka, hindi naman ikaw gagawa ng negosyo mo eh. Tama. Hindi ka lalaki kung ikaw gagawa lahat. Kung ikaw lang, imagine mo paano ka lalaki yung negosyo mo? No, kung ikaw yung taga-hugas, ikaw yung taga-ligpit, ikaw yung cashier, ikaw taga-sandok. Yes. Pang maliit na pwesto lang yan yung pang solo. Kung gusto mo lumaki yung negosyo mo, kailangan mo ng tao. At kung may tao ka, kailangan mo mahalin. Bakit? Kung wawalang yain mo yung tao na yan, baka mamaya lagyan ng lason yung pagkain mo. Lalo na Patay ka na. pagkain. Oo nga, tama. Okay. Kailangan mo mahalin yung mga tauhan mo. Kung sabi, di ba nga dati ang tanong ko nga sa'yo, una tayo nagkita, paano mo namamanage yan? Meron kang Paris Point dito. 24 hours yun, di ba? Yun. Pagkatas meron ka rito Jolly Jeep. Meron. Meron ka pang catering. Meron. Tapos nga sabi mo sa akin, Mama, secret po dyan, pagmamalasakit sa tao na nararamdaman nila. Empowerment pa nga yung word mo na ginamit mo Kailangan mo no? silang empower. No? So, yun ang pinaka, yung, sabi mo nga, tatlo yung sikreto, pero yun yung pinakamahalaga. Yun ang pinakamahalaga, di ba? Kailangan mo, kailangan mong hope, kailangan mong matuto, kasi kailangan mo talaga matuto sa lahat ng bagay. Lalo, ninegosyo ka, hindi pwedeng tatanga-tanga ka dyan. Oo, tama. Pero, hindi pwedeng puro talino ka lang. Okay. Kasi pag puro utak ka, wala kang puso, yari ka sa mga tao mo. Oo. At iiwan ka niyan. Iiwan ka kahit ganong kagaling yung tauhan mo, iiwan ka kung wala ka talagang puso eh. Tama. Alam mo, ang women business, your mind and heart in business, importante ang puso. Tama. Tama. Okay. So, parang sa pag-manage ng tao is leadership eh. Leadership. Yun, di ba? Isang word yan, pero hindi lang siya basta leadership na talino mo ang ginagamit. Tama. Sa'yo is leadership na may puso na kasama. Di ba? Well, Yun yung, Pag leader ka, kailangan manganak ka ng leader eh. I mean, di ba, parang nagkikreate ka ng leader. Nakita ko yung sa sarili ko na leader ako eh. Leader ako ng negosyo na to, leader ako ng organization namin. Ang leader nanganganak ng leader. Kaya ang ginagawa ko, ang sikreto talaga, gumawa ka ng maraming tao na magli-lead. Kasi pag nagli-lead na yung mga yan, hindi mo na kailangan ikaw yung nakatutok eh. Kasi kung ikaw lang, imagine mo paano mo tututukan yung tatlong negosyo. Tapos ikaw lang mag-isa. Tama. Yung isang negosyo lang, hirap na eh. Sikreto talaga is tao. Ang sikreto tao, kailangan mag-create ka ng mga leader na magli-lead dun sa mga negosyo na yan. Bawat departamento. At yung mga leader na yan, kailangan mong mahalin. At yung mga leader na tinuruan mo, tuturuan mo silang magmahal dun sa mga nasasakupan nila. Yung Tama. mga under sa kanila. Tama. Alam mo, pagka yung sa corporate world, no? Kapag yung pinaka nasa taas, sobrang mag-pressure, sobrang terror, ang hirap-hirap i-contain noong subordinate niya, yung top, Tama. na siya, tapang nung boss ko. Pagkatapos harap ako nakangiti sa mga tao. Di ba nare-replicate mo rin siya eh. Wala, babagsak ang negosyo pag ganun. Alam niyo, sa hirap ng trabaho natin,
Nakikita ko sa lahat ng aspeto ng trabaho, sa maging may degree ka man, maging doktor ka man, maging simpleng negosyante ka o illegal vendor ka, lahat may problema eh. Mm-mm. Lahat may problema, pero alam niyo yung nagpapawi ng problema, yung nagpapawala, yung pagmamahal. Pag nakikita natin na may nagmamahal sa atin, kahit anong pagod, parang nawawala eh. Lalo na kapag boss natin na nagmamahal sa atin. Yun, oo, sarap nun. Diba? Ang galing. Mm. Ang galing. Rodel, nako, babalik ka. You have to come back sa winning business. At marami tayong Anytime hindi po. pa na, no? Marami Oo tayong nga hindi po, na-discuss, oo, no? sayang. Okay, pero napakaganda ng mga sinabi mo sa amin. So, ang sikreto is hope, learn, love. So, yung secret to successful leadership is dapat may pagmamahal ka sa Dapat may mga pagmamahal. tao. Okay, thank you very much, Rodel. Maraming salamat sa po sa inyo. uulitin, ha? Sa Mhm, uulitin, sa anytime. uulitin. Opo. Meron ka bang gustong batiin? Gagamitin ko tong opportunity na to para batiin ang mentor ko, si Kuya Joshua. Kung nakikinig ka, maraming salamat sa iyo dahil malaking tulong ang naitulong mo sa buhay ko para umasenso rin ako. Mhm. At sa pamilya ko, sa nanay ko, si Nanay Loida, mga kapatid ko, si Roda, si Joben, Ria, si Potpot, at mga pamangkin ko. Mahal ko kayong lahat. Salamat sa inyo. Sa mga nakinig, sana kahit papano ay may naiambag ako sa inyo. Laging po nating tatandaan na lagi tayong magmamahal. Kahit anong hirap ng pinagdadaanan natin, huwag mawawala yung pagmamahal at pangunawa sa ating mga puso't isipan. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Rodel. Ako naman, napakaganda para talagang MMK. Okay, mga kabis, isa po sa mga natutunan natin kay Rodel, no, aside from pagmamahal, is yung hindi ka nawawalan ng pag-asa. Sabi nga nila, fall down 7 times, get up 8. Nakita nyo naman po, napakadaming paghihirap ang dinaanan, napakadaming challenges, pero umangat pa rin. Hindi po tama na sinasabi natin na tayo ay nabuhay ng mahirap, mamamatay tayong mahirap. Kasalanan po ba na nabuhay kang mahirap? Hindi mo kasalanan. Pero kapag ikaw ay namatay na mahirap pa rin, medyo parang may kasalanan na po tayo niyan. So marami pong oportunidad para tayo ay umangat. So, take advantage of the opportunities and the secrets na sinare sa atin ni Rodel. Magbabalik po ang Women Business, no, sa Sunday at hahanap po tayo uli ng isa pang napakagandang aral na makakatulong sa inyo. Muli po, ito si MCV. Kasama ko po si Rodel Anisor. Ang naging topic po natin today ay Akariton Vendors Rise to Success, History Secrets in Entrepreneurship. O Rodel, samahan mo ako dito, ha? Magbabalik po sa linggo ang samahan mo ako ayan, doon sa camera. Okay. We mean ganito, business. Yan. Isa pa. Okay, isa pa. Isa pa. We mean business. Good morning! Morning.